Hi survivors! Itong preparation na to is what we call Epsom salt. Preparation para sa hot water therapy. Pang-alis to ng mga muscle pains. At the same time, spasticity. Yun yung purpose niya. Patayin mo yung fan. Para hindi may yun. Sa akin, ginamit ko siya siguro for 3 months siguro or more. Halos araw-araw ginagawa ko to. Nakatulong sa akin to para ma-relax yung isip ko eh. Magkaroon ng comfort. Kumbaga parang ang majority ng case ko is yung neuropathic pain. Natitrigger ng brain. Epekto palagay ko na stroke yun. So, although meron siyang yung kumbaga ito is may study talaga na may physiological effect talaga siya na para itanggalin spasticity. Naging tulong lang siya sa akin kasi nga sa akin is nagmumula sa signal ng brain yung pain ko. Pero sa inyo ng mga cases talagang physiologic o nasa kalamnan nyo, sa katawan nyo, mas malaki ang palagay ko ang matutulong nito sa inyo. Sa muscle spasticity, sa inyong mga pain. So, pain relief, yun ang magiging nito. So, start ko sa preparation. Ang preparation nito, tayo ng basin. Para sa arms, kung gagamitin yung basin, ito namang timba para sa legs ko. Para sa paa ko rin. So, ang piniprepare ko nito is, kuha ako ng hindi pinch lang halos half handful ng nito. This is Epsom salt. Meron dito sa atin na bibili nito siguro sa mga malalaking store sa Save More. Ewan ko sa Bambang. Nakakita rin ako nito sa SNR sa Landers. Parang Dr. Teals yung brand. Ito kasi available to dito sa bahay kasi padala sa akin. Mga ganun lang, ganun karami. Although yung advice dito is handful, ganyan yung ginagamit ko kasi nung time na yun, iniisip ko, araw-araw ako gumagamit, mabilis mauubos. Mako-consume ko agad. Paano na pagkatapos? Yun ang iniisip ko. So, ganyan lang yung tinitake ko. Nasanay ako ng ganyan. At okay naman siya sa akin. At nagpakulo na rin ako ng tubig. So, hot water talaga to. Papakulo. Ang ginagawa ko dyan is purong hot water. Yan. Tapos, sabayaan ko lang matunaw yung Epsom salt. Siyempre, mainit talaga to. Pero, ang trick rito at ang suggested dito is yung kaya nating i-tolerate na init. So, to check it, siyempre, ang weak part ko kabila, ito yung strong ko. So, ang sensation natin, mas malakas dun sa unaffected. Try natin ng dito sa palad natin. Itong part na to, sensitive yan eh. Pag kaya niyang i-tolerate yung pain, palagay ko, kaya nito. At saka sa study says, mainit pa. Sobrang init pa nga actually. Ang totoo, parang mas kaya nito. Mas nam kasi siya. Yun nga yung may tingling sensation pa, pin and needle saka yung numbness. Ayan parang kaya. Pero lagyan natin ng konting tubig para mas kaya pa natin kasi baka mag-burn naman. Konti lang, hindi ganun karami. Baka naman sumobrang lamig kasi. Try, mainit. Palagay ko matotolerate ko siya pero hindi kong isasuka. So, kaya nyo lang i-tolerate sa akin, hindi kayo magkakaroon ng paso. Tabi ko na muna to, mamaya natin sa pangapagtapos dito.
Nakapagpakulo na rin pala ako para sa paa. Sa binte. Unahin natin yung sa balikat muna. Kuha lang ang towel kasi ito yung dadump natin sa affected natin. Oops. Preparation pa lang sa mamaya sa paasa ka sa binte. So, pwede kayong habang nanonood ng movie, ng TV, nakikinig ng music. So, in my case kasi may gusto kong pakinggan. May headset ako. Ano to? Optimism dito. Ayos ko lang ha. Para nakikita niyo ako. Nakikita niyo ano yung dapat talagang gagawin. Check ko. Ang guluhan natin ng ayos. So. Ayan. Kita niyo wala na yung Epsom salt, tunaw na siya. Dito. Ayan. So, check natin kung ayan, kaya na naman yung init yan. Kaya parehas siya ng kaliwat kanan. Hindi lang kayo mag-electric fan since ang pinapromote natin dito is yung pagpapalambot ng ano natin, spastic side. So, more or less yan. Hindi siya ganun kalamig pero hindi siya ganun kainit. Yung init niya kaya kong i-tolerate. Actually mainit siya. Mas maganda yung mas mainit kasi nga pinalalambot natin yung mga muscles natin dyan. Sore muscles. Yung mga may pains. Ganyan-ganyan ang ginagawa ko sa umpisa. Hindi ko inorasan to pero baka mag-take to ng 15 minutes siguro. Yung activity ito ha. Hindi, gamitin nyo na rin yung pagpiga. Habang pinipiga nyo yung mga muscles nyo na may pain dito, stiff, lumalambot na rin yan. In effect. Dump ninyo kung hindi pa kayo nakasok dito. Dump lang muna. Yan. Hindi na ako nakapakinig ng music anyway. Sige, bale. Para natuturo ko sa inyo. Ayos. Kuha kayo na mas stable dito na baka kasi mapasok kayo. In my case nga kasi is parang kaya ko na maibalansiyan na hindi na mahulog. Stable naman. Naka-press naman yung hita ko sa kanya. So, ito. Yan. Hanggang sa dito. Hindi ko na matandaan kung ang tawag natin dito sa muscles na to. Sa taas ng traps, ito, meron diyang muscle groups eh. Na parang tigas-tigas, akala mo buto pag hinawakan. Ewan ko dahil sa case yata natin ng stroke yun. Applyan nyo siya yan. Usually nakahubad baro talaga ako nito kasi mababasa yung damit niya sigurado. Kaya nung sok dito ng kamay. So ayan, sasok natin yung kamay natin habang ginagawa natin yun. Paglalagay ng towel na hot dito sa braso natin hanggang dito sa balikat. Ayan. Hanggang sa may ilalim ng ito, masakit to eh, part na to, ilalim ng kilikili. Hanggang ngayon sumasakit pa rin sa akin yan, pero hindi na kasing sakit ng dati. Ito yung ginagamit ko instead of pain relievers. Yan. Tapos mag-oiling ako niyan pagkatapos. Anong oil ang gamit ko? Ang gamit kong oil dati is Pau
naman ako sa PAO, meron din ako ng Tai Chi, yung nakabibili natin sa Mercury Drug. Gumamit din ako ng hanga oil. Nabibili ko sa palengke actually yan. Pero may nabili ako ngayon, malaking botelya. Parang size ng mamasitas na mga seasoning. Ganun siya kalaki. Kung isasalin naman siya dun sa price ng binibili ko, parang ganun na rin. 30 pesos lang kasi yung binibili ko before eh. Maliliit lang nalalagyan para sa maliliit na acetone. 30 pesos yun, medyo mabilis maubos. Pero itong nabili ko ngayon, malaki. Andali, pakita ko sa inyo ha. Hindi ko pa ito tinatry ng madalas. Yan, ito. Hanga. Alam ko yung hanga na to, herbal plant to ng galing sa Bicol yata daw. Yung pagkakasabi nila is combination of hanga saka virgin coconut oil. Yung langis na ginamit sa kanya, virgin coconut oil. Pero yung kanyang buto yata yun yung hanga na yun. Herbal seeds yung hanga. Na nakakatulong daw siya sa nakapagpalis ng rheuma, arthritis, manhid, pasma, varicose veins, sasakit sa ulo, sa ubo, sa ngipin. Hindi ko alam mo paano gagamitin sa mga yun sa stroke, alipunga, puni, ito siya. And okay, hanga. Hindi ko sure kung magiging effective to sa atin. Pero lahat naman kasi, yun nga sa akin, iniisip ko siya, beneficial siya at effective eh. So in turn, nagiging siyang effective eh. Lahat ng gamitin ko. Ang hindi ko lang, yun nga, hindi naging effective sa akin yung mga medicines for pain. Kasi, umpisa pa lang may doubt na ako na kailangan ko yun. Kasi ang nasa mentality ko, hindi ako dapat magtagal sa mga ganong medicines kasi harsh sa kidneys. So, ang danger niya is pagka lagi tayong gumagamit ng mga yon, mga pain relievers, madadamage ang kidneys, eventually, worst case scenario, mag-lead sa kidney failure and will end up going to a dialysis center every now and then kasi hindi na nagpa-function ang ayos ang kidney. So, yun talaga yung iniwasan ko. Yung mga maraming gamot, lalo na pain relievers, the regular. Kaya ang natira sa akin sa ngayon is maintenance. Maintenance ko sa BP. Yun nga yung losartan 50 milligrams. And when necessary, pag kailangan daw, dahil active tayo buong araw, na-stress tayo, nag-BP tayo ng noon o afternoon. Na-check natin, BP natin, nag-exceed sa 120/80 o pre-hypertensive 130/80 o 120/90. Kailangan meron supplement na gamot. Binigyan ako ni doktor ng amlodipine na 5 milligrams kung sakaling tumaas ang So, yun siya. Naka-maintain ako ng losartan 50 at kung kinakailangan, magpa 5 milligram ako ng amlodipine. Pero ang ginagawa ko pala, so ito, discard ko na lang na para una ko na siya panapin. Diba, alam ko rigid activity ko. Maghapon akong aalis ng bahay. At possible na ma-stress ako. Ang ginagawa ko, ang iniinom ko as ng maintenance muna is yung amlodipine. Tapos meron akong baon na losartan 50. In case na tamaas, yun naman yung intake ko. Kasi reason why is si amlodipine is long acting. So actually gabi ko siya iniinom eh. Gabi before ng araw na to, nainom ko na yung maintenance ko para sa day na to. 5 milligrams nun. Expected na maglalas siya until
today ng night uli yung effect. So, inom uli ng amlodipine. So, parang yun yung nangyari sa akin. Naging maintenance ko si amlodipine. At nagiging effective sa akin siya. Under naman yun ni doktor. Approval, saka meron akong list ng aking BP for consecutive days na tinitake ko siya. So yun, present ko kay doktor. Okay naman, nag-okay siya sa ganung sistema. Kaya yun yung sa ngayon ay mini-maintain ko. Yan, sok-sok pa rin yan na ganun. Yan, ano pa lang siya. Hanggang sa lumamig na lang siya. Kaya lang kakakwento ko sa inyo. Lumamig siya na hindi natin gano'n siyang pinakinabangan eh. Yun lang yung idea. So, nakahanda na yung bath towel dapat ninyo dito kasi magkakalat tayo. Pagka nilift natin agad dyan. So, next na tayo. Hindi agad ninyo mararamdaman yung effect nito. Ano to? Kagagamit. Makakatulong yun. Yung eventually, yung pain. Pero hindi ko alam sa iba, siguro maalis agad dahil nga ina-atake talaga yung yung muscles niya. Magiging mas malambot-lambot siyang galaw-galawin yan. Ginagano ko yan habang sinasaw ko, tapos gaganon ko, open close. Iniisip ko na lumalambot. Yun yung reinforcement ko. So, sa ngayon, matagal na akong hindi nga nakakagamit ito. So, ito, pwede pa natin gamitin ulit ito. Ginamit natin dito kasi Epsom salt, alam ko medyo mahal, pricey siya, hindi kagaya ng asin na regular na binibili natin. Although kung wala kayong Epsom salt, pwede rin naman yung asin. So, dito tayo, gamitin natin yung tubig na yun para naman sa legs naman natin sa paa. Paano ba yun? Alisin ko lang to. Okay. And ito na tayo. Siguro enough na yung tubig nito. Yan, sakto na siya. So mag-hot soak din tayo. Yung tolerable din sana. Medyo hindi naman ganun ka-init yung tubig natin. Sabihin na natin siya agad. Yung tubig natin na kanina pre-prepared yan. So, ganun si Epsom salt na ginamit ko dito. Gagamitin ko pa dito. At pagkatapos may function pa yan. Sa gardening naman. Pataba siya. Hindi siya ganun kainit ba? Parang kaya ko siyang i-tolerate pero unti-unti. Yan. Mainit. Aray. Actually, mainit siya. May pa-focus naman kung focusing. Thank you. Ouch. Ay, nalang ako napag-init. Dito sa na lang ha. Left leg. Yan. Yung kaya lang ninyong tolerate na init. Yan. Yun yung gawa ko rin. Gamit ko pa rin yung damp towel na yan. Yan. Massage nyo lang. Muscle groups na affected. Kung may konting pain, dahan-dahan. Yan. Yan sa tuhod. Sorry. Thank you. Yan. Huwag yung ihinto sa ganun sana yung activity ko para mas lumakas yung puwersa ng
Epsom salt sa hot water sa pag-alis ng spasticity. Isipin nyo na itong ginagamit na to is may lakas, may kapangyarihan nang gagaling sa Diyos para alisin, to drive away yung pain, yung discomfort, para alisin yung matitigas, para alisin yung makunat igalaw, masyadong rigid, masyadong tight, naalis yun. Isipin nyo, tutulungan nyo ng isip. Napakalakas ng isip natin, and yun ang mag-drive away ng everyday pain ninyo. Yung kapangyarihan ng Diyos na ipinagkakalob sa solution na to para kayo matulungan maging maayos, maging malakas, mailakad nyo, maitupi nyo, paglalakad yung tuhod ninyo, maalis yung mga spasticity niyan, maalis yung rigidity, yung type, lumuluwag siya. Yan. Gawin nyo lang siya habang mainit pa siya, mainit pa. Hanggang sa natotolerate, nararamdaman yung heat na yun. Basta, importante dyan, iniisip nyo na yung init na yun at saka yung combination ng salt, Epsom salt, o rock salt man yan, inaalis yung sakit niya. Kinocure yung sakit. Ganun lang siya kasimple. Repetitions ng pag-iisip sa paglalagay dyan sa effective na yan. Yan yung tutulong sa inyo. Lalo nga yung sa isip, kasi ang sakit natin as stroke survivors is isip sa umpisa yan eh. Pag-aaralan natin yan sa physiology, sa anatomy and physiology, ang tinamaan talaga dyan, brain, saka yung functioning niya. So kung ma-heal natin yan sa loob muna ng brain, hindi malayo ang wellness natin. Nag-uumpisa sa brain, palabas din external sa physical aspect natin sa katawan natin. Pag nakaya na yung command yan, unti-unti na yan, mamamobilize, lalakas, mawawala na yung spasticity. Nare-relax kayo nito, masarap, komportable dito. Kasi nga pagkatapos nito, gusto kong hihiga ulit, matutulog ulit. Tapos susundin nyo pa ng hilat ng oil na yan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Sarap. Nakahit ka ng oil na iba na magbibigay ng comfort sa inyo. Nagagamit ko rin pala yung kating ko na liniment oil. Siya, yung colorless, medyo maanghang, hot siya na mint, spicy at sa menthol, parang kombinasyon. Huwag nyo sobrang damihan, ilalayan nyo kasi baka hindi nyo magustuhan yung anghang. Pero yung good thing about it is yung sensation nyo. Nararamdaman nyo siya, nakakatulong sa feeling nyo sa sensation nyo. So kung ganun, pagka may pain, aaray ako pero may isip ko, salamat may pain na. Kasunod na movement. Kaya ko nang maigalaw yan pagka sunod. Although hindi pa man, laging ganun ang approach ko eh. Salamat. Kakaroon na ng movement ko kasi meron na akong naramdaman na pain. Kasi kung wala pang sensation, wala ka pang nararamdaman doon, paano mo siya mamumove? Paano siya, walang yun mag-uumpisa lahat sa sensation, sa sa processing ng iniisip ko. Nagalaw mo, plus wala kang, parang kawawa ka naman pagka nagagalaw mo na siya, hindi mo siya nararamdaman. Alam mo bakit? Pagka nadaan ka sa sharp object, nadaan ka sa pwede ka matisod, may bato, naapakan mo, matulis. Hindi mo naramdaman, pwede kang masugatan, dumudugo na pala.
hindi mo napapansin kasi walang trigger ng pain eh. Walang sensation. Mukhang ma-aggravate yung circumstance o yung nangyari sa'yo. Nauubusan ka na pala ng dugo. Hihina ka na dahil yung dugo mo nagkakalat na sa daan. Hindi mo pa napapansin kasi hindi mo naramdaman. Delikado. So okay yung mag-uumpisa tayo sa may sensation. Not particular na pain, pero yung pain kasama sa sensation yan. So good yun, indicator na meron siyang connection sa brain. Meron sa ilalim ng ano. So lahat. Na-massage nyo na rin siya. Comfortable siya. Hindi ko pinipigilan ang ganyan patagal na tayo kasi init pa naman siya. Okay pa siya. Sarap. Actually. Mamaya after nito, gilutin naman natin siya ng oil. Sa oil naman, ang ginagamit na nag-try. Okay naman yung ngayon pau, ngayon. Yung tai chi. Nangitinid siya na parang anesthetic effect pagka nararamdaman mo yung pain. So okay siya. Pero ang pinaka-beneficial sa akin is yung peanut oil. Wala akong nararamdaman doon sa peanut oil, pero yung psychological na may magnetism siya, magnetic effect na kinukuha niya yung sakit nun, kung ano mang pahiran ko. Ang laking bagay sa akin yun. Kaya yun ang ano pa rin, power of the mind pa rin ang system niya. Pag yung isip natin gumana, nag-function siya, nag-command, basta papunta sa mabuti yan, o kahit sa pagpunta nga sa hindi maganda eh. However we use them, positively o negatively, mag-amplify yun. Yun yung mag-take effect. Inisip natin na hindi siya makakalakad, hindi nga makakalakad yun. Inisip natin makakalakad siya, makakatakbo pa siya. Nagagawa niya yun. Gagawa siya ng paraan, inisip niya. Alam yung mga expert sa ganyan, mga motivators, mga self-help people, mga tao na gustong tumulong sa kapwa nila na through speech. Yan, ginagamit nila yan. Sarap na, komportable. Ito kasi, yung pala isang dahilan kung naggawa rin ako nito. Kasi kanina, medyo ngawit nga ako. Medyo hindi pa komportable siya. So, yun yung nabalikan ko yung dati kong ginagawa. Kung matagal na ako naman. Tuloy-tuloy lang ito hanggang sa limit. So, cut ko muna yung video natin. Proceed ako sa oiling naman. Mamaya, pagkatapos ko nito.